Okay, hello once again. So this time, let me talk about another topic. Okay, why does our body do have this mechanism, feedback mechanism? Why? It's because our body always want everything to be balanced. And that state of balance or equilibrium in the body, we call it homeostasis. Homeostasis, the spelling, homeostasis. Okay, so that's the balance, the balance in the internal environment of our body. So parang, paano ba yun, ma'am? So ganito, example, pag mataas ang blood sugar level ng katawan natin, blood sugar level na dumadali sa ating dugo, masyadong malapot yung dugo, hindi po pwede yun. Kaya ang gagawin ng katawan mo, kailangan niyang i-regulate yun. So, how does our body regulate blood sugar level? Ano? Okay, so ang nangyayari is that, halimbawa kumain ka, ang dami mong kinain, di tumaas yung blood sugar mo, tapos puro sweets pa, ganun. Pero hindi lang sweets ang nagpapataas ng blood sugar level, even carbohydrates, mataas. Basta kumain ka ng marami, tataas ang blood sugar level mo. And ang gagawin ng katawan mo, it will trigger the pancreas to release this hormone called insulin para mag-regulate yung blood sugar. Yung insulin na yun will help to convert the excess blood sugar into different form. Okay? Or, halimbawa, nagutom ka naman, mababa ang blood sugar level mo. So, hindi rin po pwede yun. Kailangan nasa normal level lang. So, anong gagawin na katawan mo? Pag mababa ang blood sugar, kailangan niyang iangat. So, how does our body do that? So, mangyayari is that our brain will trigger the pancreas to release naman yung hormone na glucagon. Yung glucagon na yon, that's a chemical, will help our body to use its reserve, yung mga reserve niyang fats or anything na pwede niyong gamitin para pataasin yung blood sugar level natin. Homeostasis yon. Another example is, halimbawa, sobrang init ng katawan mo dahil may infection. Halimbawa, di ba pag may sakit, may infection ka, ganun, nilalagnat tayo, ang init ng katawan. So, hindi rin po pwede yun. So, ang gagawin ng katawan natin, kailangan niyang i-regulate. Paano i-regulate ng katawan natin yon? Ano yung usually response kapag mainit yung katawan? Diba? Nag-open yung pores natin at yung sweat glands natin, mag-release siya ng sweat para ma-regulate yung high temperature naman natin. Okay, that's an example of homeostasis. And kailan pa ba sumusobra? Anything na sobra kulang sa katawan natin, our body tries to regulate it, and we call that process as the homeostasis, equilibrium of the internal environment of our body. Ano ba bang example ng homeostasis? Halimbawa, sobrang lamig, ganun, di ba? Sobrang lamig, mababa ang temperature mo, kailangan painitin. May gagawin din ang katawan natin doon. Okay, para ma-regulate. Sometimes, nagbabawas siya ng liquid, kaya ihi ka ng ihi, ganun. O kaya sometimes, nag-shiver ka, ay nanginginig ka. Okay? Para i-regulate yung temperature. So, in other things pa, marami pang ginagawang environment, ang katawan natin. Now, ano naman yung mga trabahador? What are the organs that would help our body to maintain homeostasis? So, dyan papasok ngayon yung another system, organ system, which is the nervous system. Okay? The nervous system processes everything outside and inside things that is happening. The things happening outside, things happening inside, pinaprocess yan ng nervous system natin. And don't forget na ang basic unit ng bumubuo sa nervous system natin are neurons or nerve cell. Ang mga neurons or nerve cell, paalala, they are different from the body cells simply because ang mga neurons, once they are damaged, hindi na sila magre-regenerate. They are different sa mga body cells. Diba, halimbawa, nasugatan tayo, magre-regenerate yung cell natin doon. Pero ang mga neurons,
nerve cells, once damaged, hindi na. And malaking effect yun sa atin, syempre. Kailan ba na-damage ang neurons? Actually, based from studies, ang lack of sleep, laging pagpupuyat, ay nakaka-damage ng nerve cells. Kaya paalala sa inyong mga mag-aaral, huwag kayo masyadong nagpupuyat kasi baka ma-damage ang inyong mga neurons. O yan, it would result sa pagiging makakalimutin, mahinang mga senses, things like that, and other things. Okay? Kaya pag na-aksidente, nasira yung mga neurons, ganun, ma-paralyze, noon iba't iba ang ano niya, ang pwede niya maging consequence, but they are very important. Okay, now going back, so how does the nervous system helps in maintaining homeostasis? So there are three kinds of neurons: sensory neurons, motor neurons, interneurons. So usually ang mga nerve cells, ang mga sensory neurons, ang trabaho nila sa senses, they receive stimulus from the environment. Say for example, right now may naririnig akong tunog, so yung mga sensory neurons ko, they are very active and they are sending that signal papunta sa brain para ma-interpret ng brain. Or right now, nasisinag ako sa kagandahan, nasisinag ako sa liwanag kasi itong mga sensory neurons ko sa eyes, they are very sensitive, nare-receive nila yung light. Tapos magsisend sila ng signal sa brain. O kaya kapag nakurot kang ganyan, so yung mga sensory neurons dito, magsisend sila ng signal papunta sa brain para interpret ano yung masakit na yun. Ito pala, kinukurot ko yung sarili ko. Ganon. Okay, that's sensory neurons. Lahat ng pangyayari sa paligid, they are received by the sensory neurons. Sa loob naman ng katawan, syempre may sensory neurons din. Tagasan sila ng signal. Halimbawa, going back to my example kanina, halimbawa yung baby lalabas na. So halos sa lahat ng parts ng katawan natin may sensory neurons. So halimbawa sa cervix, yung ulo ng bata na nagpupush dun sa cervix, may mga sensory neurons doon na magsisend ng signal papunta kay brain na may naglalabas na yung bata. Para si brain, i-interpret niya ano yung gagawin ni brain. So, ang gagawin ni brain, mag-uutos siya ngayon, uutusan niya ngayon, magsisend siya ng signal papunta kay pituitary para si pituitary mag-release ng oxytocin to help the baby na makalabas. Okay? Another example, sensory neurons kapag anything na nag-receive. Halimbawa, ano ba ang tawag dito? Nakahawak ka ng mainit. Di ba, automatic na reflex ng katawan mo gumaganon. So, yung sensory neurons mo nagsisend ng signal sa brain. Yun ang trabaho ng sensory neurons. Ang mga interneurons, sila yung mga nasa brain mismo na mga neurons na nagpa-process ng information at nagsisend ng signal kung ano ang dapat na gawin. Halimbawa, may nakita kang 100 pesos dyan sa daan. So, nakita ng eyes mo, sensory neurons mo, magsisend ng signal papunta sa brain. Nandun yung mga interneurons, interpret nila, nag-isip sila, anong gagawin doon sa perang nakita mo? Siyempre, automatic ang gagawin. Pupulutin, di ba? So, bakit pupulutin? So, yung interneurons mo, utusan niya nga rin yung mga motor neurons mo para itong kamay mo makagalaw siya at mapulot niya yung pera nakita mo. Ganun yung trabaho nila. Okay, and then syempre sa katawan ganun din mga sensory neurons. Halimbawa mababa ang blood sugar level. So yung mga cells doon magsisend, yung mga sensory neurons magsisend ng signal papunta si brain, mag-iisip naman si brain kung anong dapat niyang gawin. Utusan niya itong mga motor neurons para trabahuin yung dapat niyang gawin to maintain homeostasis. Okay? Now, there are different parts of our nervous system. They are divided into central nervous system and peripheral nervous system. Nag-send na ako ng dapat yung ng activity nyo about it. So, pag-aralan nyo na lang yon. So, yung central nervous system, mainly processing info. Si peripheral nervous system, more on motors. Yung, di ba, we're moving. More on that ang kanyang trabaho. So, ibasahin nyo lang yung mga parts na yun. Okay, so yun lang yun. Tomorrow, I'll send a quiz for you to answer.
I will be all. Pag may tanong kayo about this video, the content of this video, feel free to ask question in your GC. Okay, ito ulit. Bye!